Mga kaibigan, isang magandang araw ho sa ating lahat na kung saan nandito ho tayo po'y magpapasalamat sa Amang Diyos sa langit na kung saan ay binigyan ho tayo ng mga panibagong lakas at mga pag-iingat at kanyang mga pagliligtas po sa buhay ho natin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mga pag-iingat at yung mga pagliligtas po at yung mga gabay po sa amin sa araw-araw, sa bawat minuto at segundo ng aming buhay. Kami po'y naroroon at pumarito po sa mga iba't ibang tungkulin ng aming buhay na pinapasan po sa araw-araw at sa marami pang panahon. Ito'y tangi naming hinihiling sa pangalan po ni Jesucristo na aming pong dakilang tagapagligtas sa amin. Ama po naming Diyos, ikaw po ang may-ari sa sanlibutang ito. Ikaw po ang may-ari sa lahat ng may buhay ho dito. Mga kaibigan, ang tatalakayin ho natin ngayon, ito po'y patungkol sa nangyayari ho. Sapagkat marami pong taong na kung saan ay kung sabihin ho natin sila po ay natatakot. Ganito po ang sinasabi sa Biblia, mga kaibigan. Tayo lang po ay mananalig sapagkat po ang Diyos po ang nakakaalam sa lahat. Sapagkat po ang Diyos po ang tumatalaga sa atin kung bakit mayroong tao sa mundong ibabaw na ito. Kung maalala po natin, sapagkat po maraming mga sakunang dumarating po sa mundong ibabaw na ito in which there is a lot of things that there is natural calamities na nangyayari po sa mundong ibabaw na ito, ay mayroon na namang sasabihin ang iba na ganito, ito po ay ano ng Diyos. Totoo po mga kaibigan, na ang Diyos po ay nagagalit. Kung saan po pinupunto, saan po nilalagay ang galit ng Diyos, yan po ay pahintulutan ng Diyos na mayayanig ang sanlibutan. Ang Biblia po mga kaibigan, hindi po nananakot ng tao at sa kailanman hindi po siya nagiging sanhi ng kakatakutan ng tao. Sapagkat ito po'y nagbibigay ng isang konkretong instructions, konkretong na kung saan ito po'y konkreto na susundin po ng tao upang ang tao po ay magiging preparedness at the same time, hindi po siya matatakot. Hindi ho tayo tinatakot ng Biblia. Tayo lang po'y kumapit sa Diyos na hindi ho tayo maliliko at hindi ninuman tayo ay maimpluwensyahan ng kasamaan. Kung ang tao po ay lumala na ang kanyang kasamaan sa mundong ibabaw na ito, yan na ho ay magbubugso ng galit ang Diyos. Kung maalala natin yung Yolanda, yung isang taong kumapit sa puno ng isang kapayas, na siya po'y nananalig sa Diyos, biglang lumakas ang isang puno ng kapayas at yung mga niyog ay natutumba at inaanod ng mga baha na yun. O, di ba? Yan po ay ang pananalig ho natin nasa Josue 1:5, mababasa ho natin in Josue chapter 1 verse 5, mga kaibigan. Mananalig lang ho tayo sa Diyos. Yung mga lindol, pagyayanig sa lupa, pag-uusok sa lupa, mga bagyo, mga kaibigan, galit ng Diyos yan. Galit ng Diyos, sinasabi ng Diyos, tatawagin niya ang tubig sa dagat at ibubugso sa ibabaw ng lupa. Yan po ay mababasa doon sa Biblia. Lahat ng aking sinasabi mga kaibigan, mababasa ho ito. Dito sa Amos 9:10, Amos 9:5, Amos chapter 9 verse 5, 6 and 7. Jeremias chapter 4 verse 24 until 25. Jeremias chapter 10 verse 10. Jeremias chapter 25 verse 33, 34 and 35. And Job chapter 9 verse 5, 6 and 7. Lahat ng aking sinasabi mga kaibigan, yan po ay galit ng Diyos. Yan po ay nagagalit na ang Diyos sapagkat po sa kasakiman ng tao, sa kahalayan ng tao, yung mga sinasabi ko kahapon na it's all about the 7 deadliest things or the 7 deadliest sin on earth na kung saan in the 7 princes of hell, mga kaibigan.
Yan ho mga kaibigan, magandang umaga. Huwag tayong matakot. Simula pa lang ito. Hindi pa bumabalik ang Diyos. Pag mararanasan na ng tao ang kapighatian or the great tribulation, that is why the God will come here, and then the door of the heaven will be open for sa anak ng taong bumaba mula sa langit. Magandang umaga ho mga kaibigan.